one of the highlights of this administration is yung mga foreign visitation and economic and investment pledges that they are doing. And mahirap man aminin, pero yung mga issue natin na ang presidente natin ay nagda-drugs, no? It really leaves a bitter taste in the mouth. Ang tanong ko po, ma'am, is how would this impact our foreign relations, especially we have a president going around asking for investment pledges? Nagkakaroon ba ng mga economic trust and confidence para mag-invest ang mga ibang investors sa ating bansa? Yes, ma'am. Go ahead po. Attorney, alam mo, maganda yan tanong mo. Ang sagot ko dyan, napakahirap kasi kunyari dun sa international relations, dun sa China, ang China supposedly ang #1 nating tourist visitors na wala yan. Pangalawa, napakalaki ng Filipino community sa Hong Kong. Ngayon, magkakaroon ka ng visa restrictions. Magtatanong ngayon ang tao, o sandali lang, bakit nagkagano? Maapektuhan ba kami? Yung kasing pinupukol ni attorney, dyan pumapasok yung, ang polisiya mo ba certain, predictable, at stable? Makikita mo dun sa usapin ng investment? Hindi. Nasa na ang Maharlika Fund na minadali na isang buwan lamang? Nasaan ang infrastructure ng Maharlika Fund? Nasaan yung supposedly pledges sa 22 foreign trips na lumalabas lamang ay 28% ang actualize? Yes. Kasi maganda sanang nakikita natin na yung infrastructure. Alam mo, kaya tayo naligtas nung COVID kasi pinatuloy yung infrastructure. Kahit may COVID, tinutuloy yung programa ng gobyerno sa infrastructure. So may multiplier effect. Umiikot yung ekonomiya, mahirap. Ngayon, kaninang umaga, may nakita akong policy paper na nagsabi na ang ating growth, ng ating economic activity is back to the days after COVID, which means hindi tayo lumago. Kaya hindi lumago, kaya cyclical magkakadugtong. Kaya hindi lumago dahil walang nagpa-prime. Hindi makapag-pump prime dahil lahat ng pondo, di ba, linipat sa ayuda. Inalsan ng counterpart ang foreign funded projects. Paano kagalaw ang ekonomiya? Samantalang pre-market tayo, in case of market failure, sino ba yung invisible hand? Di ba ang gobyerno? So, hindi yan gumagalaw. Natutuwa ako sa private sector na tuloy-tuloy. Pag titingnan mo yung GDP, saan nanggagaling ang growth? Di ba? So, napakahirap yan, attorney, kasi pag titingnan mo yung investment, dapat pumalo na yun kung magdadalawang taon ka na sa opisina. Tama. Pero wala tayong nakikitang ganyan. Kahit yung proyekto na na-approve ng NEDA, cancelled. Walang gumagalaw. Mamalo, ang nakakabahala before yung continuing interaction ni Attorney Marlon, umabot po sa almost 20% ang hunger incident na inamin ng gobyerno. At ang pinakamataas sa Metro Manila, which means supposedly mas malaki ang opportunity of employment and economic activity, subalit mahigit 3 milyong pamilya ang nakakaranas ng kagutuman at least once or more than once in a day. Ka-Eric, yan just to respond to that, nagulat ako kasi galing sa DSWD yung term na voluntary hunger. Sabi ko, ano yan? Pwede ba mag-usap-usap kayo kasi nakakagulat? Nakakagulat yan sa middle class kasi sino ang kakainin ng problemang ekonomiya? Hindi yung DNE, yung middle class. At the moment lumiit ang middle class, mag-aalsa ang taong bayan. No? Doon sa sinabi mo pa na doon sa ayuda, no? Ano ba talaga tayo? Ay, talaga bang ayuda nation na lang tayo? Yan na ba talaga ang bagong Pilipinas? Hindi ba maling-mali ang gawin mong yung buong budget ay ayuda? Yeah, exactly. Ma'am, Attorney Basantog, continue please. Yes, I will say that there's no coincidences in politics. So what happened to Mayor Rama and Governor Jubahib and then to Governor Mamba are political acts of this administration, whether they accept it or not. And then there's also a growing sentiment coming from the people of dissatisfaction. In fact, we had just
had a conversation with the Marcos Resign movement. Yeah. So my question is, how do you place the upcoming, a semblance of political instability? Do you think that it's proper to be unstable right now, to be stable later, to have the Marcos Resign movement a growing call? Or we should, what should be the proper response? Not from the government, but from you. What should be the proper response? At Ma'am Malo, 1 minute. Maliban sa Marcos Resign movement, pumasok din ngayon ang balita na magbubuo din ang iba pang mga grupo ng Marcos Alis Dyan, kampanyang Talsik. Just in, report ito. Ma'am Malo, reaksyon doon sa tanong na yun. Yung tanong ni attorney, no, alam, dapat to hindi natin pigilan yan eh. Kasi kung hindi nyo sasagutin ang tanong, kung hindi kayo magiging accountable sa mga issues, lalaki at lalaki yung grupo na hindi natutuwa sa nangyayari. Bakit? Kasi gutom. Yeah. Di ba ang Basic. gutom na tao kakapit sa patalim? Common sense. Basic. Ang taong tinutulak sa pader, lalaban. Itong manifestations na nangyayari, sinisikil unti-unti ang kapangyarihan ng taong bayan, ng Pilipino, magbubumerang yan. Hindi ba tayo natuto sa kasaysayan? Ito, 2 years lang eh. Bakit ang tao umaalsa? 2 years lang, wag mo nang pahabain. Ayusin mo. Hindi mo kailangang manungkulan ng katulad ng tatay mo na matagal na ang haba ng pasensya ng tao. Ang tao ngayon hindi pasensyoso. At hindi lamang yan sa Pilipinas, sa buong mundo. Nakita natin ang farmers, nagdala ng traktor nila, nagtapo ng dumi sa France. Sa France, diba, sa ang dami-daming sa Germany. Sa Germany. Ganun din. Ang dami-daming nangyayari sa mundo because of technology, napakalapit ng tao sa kanilang pamahalaan. Magkamali ka lamang ng isang salita sa iyong press release. Magkamali ka lamang sa isang programa na hindi pinag-aralan at kinonsulta, makikita mo ang reaksyon. Kaya nakakalungkot dahil umaabot tayo dito sa usaping na ito na pwede namang sagutin kaagad. Alam mo, itong administrasyon na ito, I have never seen this president talk to the nation. Yeah, I agree. Kung kinopol yun, magsalita kayo. Agree. Hindi yung prepared speech, di ba? O yung hahabulin ka sa interview, na alam mo namang stage yung interview,